BBM sa survey, majority at sinusuka na siya ibinagsak ng mga Pilipino. Pasensya na mga katunay, medyo pausa ko kaya hindi rin ako nakapag-reaction kahapon eh. Pero ngayon, pilit natin kakayanin. Siyempre, baka to epekto ng kakadaldal. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay naman ng reaksyon dito sa video na ating matutunghayan ngayon na nagbula kay Robin Sweet Showbiz, mga katunay. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Isa nga daw itong breaking news, ayun, breaking news para daw sa mga loyalista. So nagmula to sa PTB sa panibagong survey at pinakabagong tugon ng masa survey ng Okta Research para sa ikatlong quarter ng 2024. 38% daw ng mga Pilipino ay nagsasabing sila ay taga-suporta ni BBM at 15% naman ang taga-suporta ng mga Duterte. Hagal pa kang tawa ng Inga. Totoo ba to, It's? 38% yung green. Tapos yung pula or orange ba yan is 15%. Di nga. Alam nyo, minsan, no? Hindi ako naniniwala talaga sa survey kasi kumbaga, ano yan? Nagbibigay ng ano yan, kumbaga ng hint, parang ganun ba? Para malaman kung sino yung mga nangunguna. Gaya nung napanood ko, nito lang, is, di ba, may nilabas si ano nun si Mr. Real Talker na yung senatorial sa 2025, nung survey, ngayong survey na nilabas, is nangunguna nga yung mga senatorial admin. Halos parang dalawa lang ata nakapasok doon sa mga pro Duterte. No? Alam nyo, syempre, kahit yung mga nagsisurvey ata, natatakot na din. Ayaw nila maglabas ng totoo. Talagang ang usapan na lang natin ngayon talaga, malalaman na lang natin yan pagdating ng 2025, di ba? Doon na lang natin mahuhusgahan kung sino talaga ang mananaig. Di ba? Ngayon, kung mananaig yung admin, di ba? Halimbawa, manaig yung admin, sila pa rin yung nanalo, no? Yung mga senatorial nila, ang ibig sabihin, ayaw ng mga tao ng pagbabago. Ayaw ng tao ng ano. So, wala na kayong karapatang magreklamo. Di ba? Wala na kayong karapatang magreklamo kung yung kung yung taong kinasusuklaman nyo o kinaiinisan nyo, yung mga senador niya ang ipapanalo nyo. Di ba? Para naman tayong tanga. Di ba? Reklamo tayo ng reklamo sa buhay natin, araw-araw. Di ba? Sinisisi natin, sinisisi ang gobyerno, sinisisi kung sino ang namumuno. Di ba? Sisi ng sisi, salita ng kung ano-ano. Tapos iboboto nyo yung mga senador niya. Di ba? Makakapasok sila lahat. Ngayon, kung talagang naiinis kayo sa gobyerno, nabubwisit kayo, talagang ayaw nyo, gusto nyo ng pagbabago, gusto nyo maging maayos, alam nyo naman kung sino ang iboboto nyo. Diba? Siyempre, dito naman sa mga Duterte. Ganun yun eh. Hindi ko naman sinasabi dito na masama ang ehemplo ang yung senatorial ng administrasyon. Ang sinasabi ko dito, no? Kung naiinis na, 'di ba? Gusto niyo na, ayaw na namin, gara ng ginagawa mo eh. Ganto, naiinis na kami sa pamamalakad mo, ganto, 'di ba? Halimbawa, ganun ang nasa isip mo. Bakit mo iboboto yung senatorial admin? 'Di ba? Dapat hindi mo na iboboto 'yun, dapat iba na yung iboboto mo. Kaya ako, hindi ko natitignan yung survey sa ngayon. 'Di ba? Kasi malayo pa naman ang eleksyon. Ang masama kasi niyan,
kung yung mismong 2025 election lumabas na nakapasok lahat ng senatorial ng admin, yun ang diba? Kaya kayo, kung gusto nyong magising, diba? Magising. O, uminom kayo ng kape para malaman nyo kung ano yung ginagawa nyo. Hindi ko naman sinasabi lahat dito mga katunay, no? Siyempre, alam natin tayong dito mga katunay na nandito ngayon is alam natin kung ano yung mga nasa puso't isip natin. Ang nililinaw lang natin yung iba. Yung salita ng gusto ng pagbabago, pero ang ibinoboto, hindi pa rin nababago. Mga netizens sa ibinalita ng PTV dahil kung makikita natin sa mga reactions at comment section ng kanilang post, marami ang tumawa at ang mga komento isinasuka si BBM at ang Marcos administration. At heto nga mga kasweet bilang patunay ating binuksan ang comment section ng PTV. At grabe mga kasweet, matatawa kayo. Heto ang mga haha o laugh reactions. O diba, 18,000 ang tumawa at ang like 18,000 ang tumawa. Ang nag-like 777. 142 yung nagpuso. Oo nga, no? Daming tumawa, no? 18K. So, ang ibig sabihin, lamang pa rin yung may ayaw. So, ito, pwede nating isipin na naglalabas yung survey na yan, parang sa kanila lang yan. Hindi, pero parang ganon. Diba? Pero wag tayong mag-rely dyan. Sinasabi ko nga, wag tayong mag-rely basta-basta sa survey. Hindi pa naman tapos ang laban. Malayo pa yan. Hindi pa 2025. Doon pa lalabas yung mga tunay. Kahit walang survey, mararamdaman natin sa sarili natin kung sino ang mangunguna, kung sino yung makakapasok. Diba? Reaction, hindi man lang umabot ng 800. Yan ba ang ipinagmamalaki nilang marami daw ang pro-Marcos? Baka kinausap nila yung mga ropa pips. Di kasi sa survey kasi, sino lang naman kinakausap mo dyan? Diba? Sino-sino lang naman ang survey. Hindi naman talaga yan yung actual na, yung talagang buong tao sa buong Pilipinas ang makakausap mo. Yung mabibigyan mo ng opinyon. Siyempre, mangilan-ngilan lang yan kung 10 tao lang makausap mo sa survey. Diba? Yun lang ang kakausapin mo. Ibig sabihin, etong 10 to, ay etong 9 na to. Oh, pabor kay Pacquiao. Si Pacquiao, pasok to. Kasi yung 9 pumapabor kay Pacquiao, isa lang kay Marcoleta eh. Ganun. Diba? Malay mo, tamad yung nagsasurvey, 2 lang yung kinausap. Sinabi nung 2, ay si Pacquiao gusto namin yan. O yan, napasok na si Pacquiao ha. Diba? O tapos ito si Puenta o. Sino pa? Ito si Cuenta. Si Abalos. O ito pa uli si Cuenta o. Alam nyo, kahit magsalita kayo sa survey, no? Kahit sino naman ang i-survey nyo. Diba? Maaaring magsalita na, ay, ito gusto namin. Si ano? Diba? Siyempre, pag merong baka mamaya, may lagay-lagay. Ay, kahit naman ako, kausapin ako, i-survey ako. Ay, ito, 300. Sa Pacquiao ako. Pero ang tanong, pagbotohan na ba? Diba, pagbotohan na ba, nandudoon ba kayo? Siyempre, wala kayo. Doon kayo madalas mapeke eh. O sana ba okay lang kung nagbabantay kayo doon? Kasi hindi kayo yung nagbabantay. Paano yan? Ay sa Pro Duterte. At nang magpunta naman tayo sa comment section, ay ito ang tumambad. Parang baligtad naman. Nagbabasa ako ng mga comments sa iba't ibang post. Puro naman kontra sa gobyerno. So papaanong mas maraming Pilipino na pro-BBM, mindset ba? Ayun nga, yung mga kinausap niya sa survey, mga ropa pips. Okay, may tapwe-tapwe, may ube-ube. Mind conditioning fact. Lahat ng ginagawa nyo, pagdidiin sa mga Duterte is political agenda lang. Lahat ng kaalyado or konektado sa Duterte, hinahabol.
para lang mapasama sila kasi takot kayong may umupo ulit na isang Duterte sa Malacanang. Asa na ba ang talas ni Marcos mula nung naupo? Lalong dumami ang krimen at lumaganap muli ang ipinagbabawal na gamot sa lipunan. Hindi, kasi parang ang nangyayari ngayon, no? Malaki talaga yung pinagkaiba ng admin ni Duterte sa admin ngayon ng mga Marcos. 'Di ba? Iba kasi, hindi natin siya maikukumpara sa administrasyon ni FPRRD. At lalong hindi rin natin maikukumpara yung administrasyon ngayon sa administrasyon ng kanyang ama. Iba kasi ang naging pamamalakad ni pumapasok tuloy sa isip ko FLM. Ni Ferdinand Marcos Sr. Diba talaga si Ferdinand Marcos Sr. nakikita mo yung tatag niya, yung tapang niya, yung talino niya, 'di ba? At saka talagang may sarili siyang desisyon na pinapairal. 'Yun ang matindi ron. Ngayon kasi parang ang nangyayari, parang parang easy go lucky. Hindi, ang nangyayari nga parang easy lang tayo, relax, chillax. Talaga si PBBM, ginawa mong party yung Hindi, 'di ba? Kasi alam naman natin si PBBM, 'di ba? Mahilig dati sa mga party, sa mga yung mga chillax, mga relax, 'di ba? Parang ang nangyari kasi ngayon sa gobyerno natin, parang relax lang. Everything is under control, man. Parang ganun 'yon. Hindi katulad ng panahon din ni Tatay Digong, talagang alam natin mabigat. Mabigat na pasanin ang dinadala ni Tatay Digong. Talagang sinalubong niya lahat ng mga kriminalidad, mga droga, talagang pinuksa niya. Talagang naging matigas talaga siya noong mga panahon na yon. 'Di ba? Pinakita niya talaga na gusto ko kayong disiplinahin, ganyan. Hindi siya naging chillax. Although yung salita ni Tatay Digong is nakaka-relax, pero talaga ngayon sumobra yung pagka-chillax ng administrasyon natin. 'Di ba? Masyadong naging maluwag. 'Yun ang naging problema. Kaya yung mga walang iya, tuwang-tuwa sila. 'Di ba? Kumbaga, bukas ang pinto. Tara, pasok tayo. 'Di ba? Parang nabuksan yung gates of hell. Diba? Parang, tara, ano tayo ngayon? Okay tayo ngayon, partner tayo. Walang kumokontra sa atin, kaya ayaw nilang may makabalik na Duterte kasi alam nila kung ano ang mangyayari. Yung panahon ni FPRRD malamang bumalik. O kapag nanalo si Sara Duterte, maaring bumalik o dumoble pa. Mas lalong masisira ang negosyo. Diba? Kasi kung ikaw, masama ang pakay mo o meron kang gustong gawing hindi maganda, matatakot kang maupo ang mga Duterte. Pero kung ikaw gusto mo ng pagbabago at gusto mo ng mapayapang 'di ba? Bansa, maging maayos, hindi ka matatakot na iboto yung mga Duterte. 'Di ba? Pero kung may mga kalokohan kang gustong gawin, matatakot ka diyan. Presyo ng bigas, talamak pang masasamang nangyayari sa bansa. Presyo ng bigas, that's a lie. Better leadership is when the citizens feel they are safe from addicts and criminals. Have better transportation system. Dati nagsasangag ako, ngayon hindi na. Hindi kasi ang mga anak ko, paborito sinangag ng anak ko. Di ba? Kaso nga lang, paano ako magsasangag? Yung pangsangag na kanin, napakamahal. Binibili mo 81 kilo. Minsan kasi yung mga 40, ipang sasangag mo, 'di ba? Mga ano ba 'yon, yung parang malagkit siya. 'Di ba? Pangkain lang talaga. Hindi katulad ni FPRRD no, panahon na ng pandemic pero alam natin na mura pa din ang bigas. 'Di ba dapat nung panahon ng pandemic nagmamahal kasi yung pag-angkat-angkat na mga ganon is napakahirap. Pero hindi tinaasa ni FPRRD yun. 'Di ba? Ngayon kung kailan walang pandemic, bumubulusok pa. Lalo na kaya kung magkaroon ng pandemic ngayon, na wag naman sana, siguro ang bigas 300 isang kilo. Double food. Buhay na buhay yung mga negosyante ngayon. Available public health services for everyone, just to name a few. I have lost my confidence with the Marcos administration, and I regret it, deeply supporting him, thinking he will continue the projects.
the empathies, the care for OFW, who recently saying the one that got beheaded in the Kingdom of Saudi Arabia deserved to be punished. His stance to the... Ayun yung sa OFW, yung parang sinasabi na pabayaan. Napabayaan ng ating ng ating administrasyon. Diba? Pero kung kay Tatay Digong nga daw yan, malamang hindi yan mapabayaan. Proliferation of pinagbabawal na gamot, saying bahala kayo dyan, basta ako, tuloy-tuloy lang ako. No strong stances against si pinagbabawal na gamot. And still laughing while saying those words, unity is no more and will be dealt with the incoming midterm election. No administration candidates will win. At dahil dito ay nagbigay ng komento at reaksyon si Mr. Will Talker. Ano ba namang klaseng pa-survey ito ng Okta Research? At bakit patungkol na sa mga pro-Marcos at pro-Duterte? Habay nasaan na ang performance niya bilang Pangulo? Narito ang mapang-asar na komento at reaksyon ng Mr. Will Talker. Panoorin natin. Grabe naman to mga lods. Iba na yung survey ngayon Ang survey ngayon kung pro Marcos ka ba? Grabe. Ngayon lang ako nakakita ng isang survey, di ba? Na tatanungin kung ang tao ba ay pro Marcos or pro Duterte. Talagang halata mo mga lods na they are doing... Mas maganda siguro kung sinesurvey nila, di ba? Kung ano yung magandang nagagawa ngayon ng administrasyon, yun ang pinapakita nila. Di ba? Hindi yung ganyan. May punto naman si Mr. Real Talker Parang parang sabong. Pro Marcos ka ba? Pro Duterte ka ba? Sino mas marami? Ano yan? Hanggang 2025 yan? Dapat mas pinapakita pa nga ngayon, mas binabalita. Ano ba? Ano ba nagagawa ngayon ng administrasyon? Ano ba ang ginagawa nila ngayon? Mga proyekto nila ngayon, mga ganyan. Yan ang dapat ini-ere. Diba? Para naman malaman namin. Para makumbinsi kami kung ano ang nangyayari. Kaso nga lang, nakikita natin palagi. Pagmumukha ni... Hey! Oh! Pausa. Grabe. Ganun pa rin si Tambi pag napaus. This, ginagawa nila ito, mind conditioning sa tao. Oh my God. Mind conditioning. Diyos ko, ako po'y natatawa ngayon. Para malalaman lang natin na number 1 pala sila. Nakakatakot naman. Parang sinasabi, huwag na tayo kumampi sa mga Duterte. Naku. Parang ganyan, pwedeng ganon. Malakas pala sila. Naku, baka mayari tayo. Hindi kasi ako naniniwala. Alam niyo kung bakit? Doon sa survey na pinakita, yung nakita ko, wala si Bato. Imposible hindi manalo yun. Sa administrasyon, kasi lahat talaga gagawin nila para mapabango yung pangalan nila. Alam nyo, diba, ibigay nyo na lang ang magagandang proyekto para sa mga Pilipino. Tsaka na yung paamoy at pabango sa pangalan. Inuunan nyo yung pagpapapogi sa mga pangalan nyo. Hindi talaga ngayon, Mr. Real Talker, ang nangyayari ngayon is politika. Hindi na natin mapansin yung magandang ginagawa. Ano ba ang pinaglilingkod nila ngayon sa mga Pilipino? Wala. Nakikita naman natin, ang mga pinag-uusapan, pinagdedebatihan ngayon ay yung mga sarili lang nila. Diba? Yung mga sarili nilang agenda sa mga buhay nila. Pero yung agenda para sa mga Pilipino, wala tayong nakikita, wala tayong nadidinig. Tungkol lang talaga sa kanila. Yung makaupo sa susunod, yung manalo sa susunod, yan yung mga pinaghahandaan nila. Pero yung para sa mga Pilipino, wala tayong makita. Kaya nakakasawa yung ganun. Ang gusto natin kasi, yung mga politiko, na sabihin mo kahit may mga ganyang eleksyon na mangyayari, is hindi muna nila siniseryoso. Mas maganda yung sinasabi nilang magtrabaho muna tayo. Gaya ni VP Sara. Hindi niya masyadong dinidibdib yan. 'Di ba? Kasi nga napakalayo pa niyan.
Kaya nga siya vice president, dapat siya ay magtrabaho. 'Di ba? Ganun muna. Sinasabi niya lagi, magtrabaho muna tayo kaysa kung ano-ano ang isipin natin. Niluklok kayo ng tao para hindi sa mga ganyang bagay. 'Di ba? Niluklok kayo ng tao para paglingkuran ng taong bayan. Kaso nga lang, wala silang pinag-uusapan kundi yung mga sarili lang nila, yung mga kapakanan nila, kung paano nila mapapakulong to, kung paano nila mapapabagsak to, kung paano sila makakaupo sa susunod. Ganon ang mga pinaggagawa ngayon, di ba? Kaya nga isipin mo, wala kang nakikita para sa taong bayan, pero ang nakikipag-usap para sa mga taong bayan, alam mo kung sino? Nasa side ng mga Duterte. Doon ko napapansin yon. Nasa side ng mga Duterte ang may pagpapahalaga sa problema ng ating bansa. 'Di ba? Hindi nyo pa nga nabigyan ng magagandang proyekto ang mga Pilipino? Oo. Tapos ang concern nyo ay kung tumaas na ang bilang ng pro-Marcos? Hey, Diyos Kasi survey na, no? Kasi nga nababalitaan nila, uy, ang daming nang babash ngayon sa admin. Kailangan magpa-survey ka nga kung sino-sino yung mga atin pa rin. Diba? Nakakasuka. Dapat ang isa-survey nyo kung okay ba ang performance nila, kung marami ba silang nagawa, kung pinagkakatiwalaan pa ba sila ng mga tao. Tama. Hindi yung ang survey nyo, pro-Marcos ka ba, pro-Duterte ka ba? Hindi ba kayo diba, natatawa na lang talaga ako. Hoy, Parang naging bata yung survey nila, no? walang pakialam ang mga Pilipino kung marami bang pro-Marcos or konti ba ang pro-Marcos. Tama. Ang pakialam namin mga Pilipino, ibigay nyo ang karapatan, ibigay nyo ang karapat-dapat na proyekto at serbisyo sa mga Pilipino. Yes! Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz at syempre natunghayan natin ang video na yon na nagmula kay Mr. Will Talker. Kayo mga katunay, naniniwala ba kayo doon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.